Yan mga paps, oh. So ngayon, ang diesel max dito sa amin is 6540. Ang turbo diesel 6740, ang extra advance 6190, ang XCS 6290. Mahal pa diesel. So sakto lang itong ating Fortuner e gasolina. So yun, doon na lang ako nagbabase. Naggasolina tayo ng 1,000, 15.8 liters ang inabot ng ating gasolina. Alright. Kulimlim na umaga mga paps. So ngayong araw na to magbabaklas tayo ng spark plugs, ignition coil and throttle body. Lilinisin natin lahat yan paps para mas gumanda ang performance ng ating sasakyan while waiting dun sa in-order natin na spark plugs na binili natin. Yung previous video natin nilinis natin itong MAF sensor, so goods na yan, pero papalitan pa rin natin yan. Okay, so start tayo. Makulimlim na umaga mga paps. Ayun, so recently ginawa natin yung nilinis natin tong MAF sensor. So ngayon, since babiyahe kasi tayo, so far okay pa rin, pero yun nga, sabi ko nag-order na ako para palitan na rin to kasi since nakaramdam na tayo ng low power, ibig sabihin baka pabigay na rin to. So yung ginawa natin, while waiting for sa pyesa, nilinis muna natin. Okay, so ngayon naman ang gagawin natin, bubuksan natin tong ignition coil lahat. Tapos check ko yung mga spark plugs, linisin natin din. Tapos itong throttle body, linisin na rin natin para mas maging smooth talaga yung hatak niya. So for the meantime, lilinisin ko lang din uli yung spark plugs, pero nag-order na rin ako. So yun nga, gaya ng ginawa ko rito sa MAF sensor, habang hinihintay yung in-order ng spark plugs, linisin natin para magamit-gamit pa. Alright, okay, so start tayo. Okay, so gamit tayo ng 10mm. Yan, para mabuksan natin itong ignition coil. Matanggal natin para ibig sabihin. Check natin. Okay. Tapos ito, nipindot lang to para matanggal. So ito naman, hugutin mo lang. Pindutin naman natin para mas madali. Ayun, nahugot na siya. Kalawang, oh. Uy, may kalawang. Basa din. Basahin, may kalawang, so check natin bakit. Okay, so linis tayo ng basahan, pamunas. Okay, so ito yung loob niya. Tuyo naman yung loob ng spark plugs. Ito lang labas. Normal yan kasi mga moist ng oil. Okay, so kalasin natin spark plug muna ulit. Okay, paps, gamit tayo ng pantanggal na spark plug. Marami yan. Kung sa mga sakyan niya, tingnan sa mga likod ng trunk ninyo. Kalasin muna natin ito isa. Langanin ah. Hello. Okay, kalasin muna natin. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Okay. Pag muna natin dito sa tabi para hindi magulo. Nakita natin kung ano status ng ating spark plug. Ayun, oh. Tuyo naman, pops. Pero marumi lang. May mga kung anong dumi lang dyan. Tingnan natin. Madumi. Okay, sige. Meron dun. Okay, so linisin natin, paps. Itong basahan para hindi malusutan ng kung ano man. Okay. So ito, gamit natin ang liha. Kinalawang, oh. Tayo na liha.
Fairness to you naman. Tanggalin lang natin mga tinga-tinga paps. Ganun lang naman. Okay, so bubuksan na the way. Ito pala yung code ng spark plug nya. Spark plug NGK, kikita pa paps? LFRGC11. Okay, NGKR. So siguro kung gusto nyo, may budget naman kayo, bili kayo ng maganda-ganda. Okay, sige, so buksan natin iba. Nalinis na natin to. Ayan, nalihan na to yung tip nya para mas maganda ang sunog ang kuryente. Okay, so gawin natin sa lahat. Kuha rin tayo ng steel brush pops. Steel brush natin to. Ayun o, tanggal yung dumi o. Okay, so linis na. Okay, so bugahan na rin natin itong carb cleaner. Kung may gasolina kayo dyan, mas okay. Bugahan na natin ito para tanggalin tinga. Mukhang kakailanganin natin ng vacuum pops kasi parang may dumi dun sa gitna. Ayun o, pat ng piston. Okay, so pwede natin ito ibalik muna bago natin buksan yung iba. Yan, tulad nito sa ignition coil pops, may mga corrosion sa loob. So linisin din natin yan. Yan yung isa mga nagpapa-low power sa sakyan natin eh. Yan, alright, so malinis na. Pwede na ibalik, tanggal na yung corrosion dyan. Since lilinisin naman natin itong throttle body, tatanggalin ko na rin to para mas ma-access natin yung mga nandun, yung tatlo pang ignition coil, spark plugs. Okay, so ito pa rin yung tools na gagamitin natin, 10mm tsaka yung extension para mas mabilis. Okay, so bago natin kalasin lahat, tandaan nyo muna or picturean nyo muna lahat ng ating mga mga kakalas-kalasin dyan. So ito, yung mga hoses na yan, yan. Tapos meron pa rito para alam natin. Okay, so meron din siyang tornilyo dito tsaka dito para may angat natin to. Buo na yan. So kuha tayo ng dyaryo o kahit anong papel dyan, pantakip dito sa throttle sa lahat ng butas na yan, mga mabubuksan natin para hindi mapasukan ng kung ano. So tinanggalan natin yung pangalawang ignition coil. Yan, marumi rin. May oil dito, normal yan, mga mist ng oil. So inaabot lang natin yung maaabot muna natin bago natin tuloy yung kalasin tong throttle exhaust. Okay, as usual, silipin natin anong meron sa loob. Oh, in fairness to you so sa labas lang basa. Okay, so tulad na natin, gagawin natin kung ano yung ginawa nung una sa spark plug tsaka yung paglinis dito. So gagawin natin sa lahat, sa tatlo pang natitira. Okay, so tuyo siya. Alright, lagyan na natin itong cover para hindi mapasukat ng kung ano habang nililinisin natin to. Okay, yan yung pangatlo ay pang-apat na spark plugs. So in fairness, tuyo naman lahat. Nakita mo rin sa spark plugs niya, walang oil. Yan, tuyo siya, so magandang senyalis na good pa ang engine natin. Alright, okay. So since pikado na, ito kinakalas na natin to. Yung para sa throttle niya, exhaust. So ito yung to natin, hindi naman ganun karumi. So pero linisin na rin natin. So yun yung mga basic maintenance na ginagawa natin sa 2TR Fortuner Gas VVTi. Okay, so kalasin muna natin. In fairness pala dun sa last na dalawa na spark plugs na binuksan natin, malinis siya, walang corrosion dito. Tapos just in case nag-iisip kayo ano ba ang part number ng ignition coil ng ating mga Fortuner 2TR gas, ito yan, babasa nyo ba paps natin? Ayan, 90919-02247. Yun, L ano to?
natin mabasa, ESCI. Yan, ESCI 0-00011111. Ayan. Yan, basahin nyo na lang, screenshot nyo na lang mga paps. Sana makatulong. Yan. So far okay yung mga ano natin, ignition coil. So ibabalik na natin. Then move on na tayo dun sa ano, sa throttle body linis. Okay, so after natin may kabit lahat ng spark plugs and ignition coil. Since hindi naman masyadong marumi, ang gagawin natin, titissuehin na lang natin. Lalagyan natin ng brake cleaner. Pero mas maganda kung may car cleaner kayo, mas maganda yan. Since wala ako nun, yung brake cleaner na lang. Basta importante matanggal yung mga dumi-dumi na yan. Okay, so linisin natin. Then spray lang natin sa tissue. So punas natin yan. Ayan o, dumi. Importante wag malashoot-an din ng ano, ng particles o ng piraso na itong tissue. Mahirap na. Okay, so para malinis naman yung bandang loob, ang gagawin natin, kukuha tayo ng pangkalso doon sa throttle. So gagawin natin, itong lock na manubela, tapak natin dyan para bubukay butterfly. Tapos usog natin itong upuan papunta ron. Okay, gawin muna natin. Oops. Nakatapak na yung silinyador niya. Ganyan na siya. So makikita nyo yung butterfly niya ngayon. Nakabuka na. So medyo sinipag tayo. Buksan na lang natin. Wag na yung unang option. Okay. So may 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Uy. Yan. 1, 2, 3, 4. Yan lang yung kakalasin natin. Plus ito. Tanggalin natin yan. Okay. Tapos yung mga hoses nyo. Okay, so kinalas na natin to. Makakonekta dito. Kalasin natin tong hose sa oops. Okay, kalasin natin yan. Tinanggal na rin natin to. Okay, may isa pa. Itong nasa ilalim. Okay, so all in all, ilang hoses siya. All in all, 1, 2, 3 na hoses yung tatanggalin natin. Okay, sige, so tas 4 na tornilyo. 1, 2, 3, 4. Kalas muna tayo. Paps, tanggalan natin tong isang hose na to. Pangalawa, ito. Itong hindi natin maalis, medyo pikado. So gagawin ko, babaklasin ko na lang muna yan. Okay, since tanggalin pa na tornilyo, pwede na natin hugutin to. Oh, dumi oh. Oh, tapon ng konti yung gasolina, so dapat natin iangat. Barahan natin yan. Stop pa na natin, paps. Para sure ball. Para walang pupuntang dumi dyan. Yan. Okay. So ito na yan. Ito isang hindi ko matanggal na hose eh. Ayan oh. Dumi ng ilalim, paps. Yan yung lilinisin natin. Okay. So baklas na lahat.
Tinakpan natin to, tinakpan natin yung mga hoses para hindi makaamoy ng usok o apoy. Make sure na walang nagsisigarilyo sa tabi. Then ready to clean na yung ating throttle. Tara, linisin natin. Ito siya papi. Napakadumi. Hugahan natin. Alright paps, linis na. Up, yes. Ge. Malinis na loob labas. Okay. Alright paps, okay, malinis na loob labas. Pwede na natin simulang ibalik. Alright. Okay, pero kain muna tayo. Alright paps, so binaklas na natin tong strainer para malinis natin to. Ayan o, yung mga residue ng oil, dumi, para malinis talaga. Okay, so ganyan karami yun. So balik na natin, balik na natin to strainer, then balik natin tong throttle. Okay, na siya. Then itong sensor. Okay, 1, 2, 3 nakabit na. 4, 5, 6, 7 yung mga tornilyo na yan. Then susunod ito. Okay na ba? Check natin maigi. Wala nang nakalabas-labas dyan. Balik na natin to. Okay, balik na natin yan. Hindi lang pala to. Tanggal ah. Balik natin to. Okay. Ito, kita nyo ba? Dito natin lagay. Uli. Ayan, kabit na yan. Ito. Natin dyan yan. Ito, balik natin dito. Okay, ano pa bang hindi na ikabit? Kabit na ito. Ito dito. Okay. So ano pa? All set na. Everything is in place. Tapos ito, kabit natin dito sa ano, MAF sensor. Okay. Ito ikpitan natin. Tsaka ito. Okay, so all set. Check natin itong maluwag. So moment of truth, start tayo. Okay, wala nang nakakalas. Okay, check din kung may mga tools dyan bago natin i-crank yung engine. Okay, start tayo. Okay, so syempre susi. Okay, make sure paps pag nag-start tayo, antayin mo mawala yung ano, yung airbag na yan. Yan. Yun, nawala. So tapak ng preno, start. Okay, mandar naman. So try nating i-rev kung ano responsive yung throttle.
Okay. So far so good. Check natin sa labas. Okay naman. Then test drive na natin ulit ito. Ay, hindi natin test drive kasi na-test drive na natin ito dati. Wala lahat mga paps. Ayan, walang palag, walang vibration. Lalo na cold start, doon malalaman kung may palag o may vibration sa sakyan mo pagka cold start. So ito, kaka cold start natin, normal na normal, para hindi umaandar yung makina. Okay, tingnan natin sa loob ilan ng RPM. Since cold start yan, nasa 1.5 ang RPM yan, 1.2 o 1.2 yung RPM. So normal lang yan. Pagka uminit na siya, yung temperature niya, magano na yan, magno-normalize 800 RPM. Alright, so yun. So ganun lang kasimple paps ang mag-maintain ng ng 2TR engine ng Fortuner VVTi gas. Linis-linis ng throttle, linis-linis ng spark plug. Kung may pambili kayo, every 2 years o 1 year, palitan nyo na lang para all goods. Ako papalitan ko na yan kasi nung binili ko to, hindi ko alam kung kailan nila huling pinalitan ng spark plug. So ang ginawa ko, nilinis ko muna para while waiting dun sa online na in order ko na spark plugs, magamit ko muna, and then matesting ko rin kung effective talaga yung linis. Pero normally effective yan kasi nakita nyo naman yung dumi na natanggal natin sa spark plugs, tapos yung dumi na natanggal natin dun sa sa tawag dito, sa chamber ng throttle body, tsaka yung throttle body mismo. Okay, yun pala, di ba yung unang tanggal natin paps, ito tsaka ito na spark plugs, nag-corrode siya kasi yung parkingan natin, yan, naka-pa-slant siya, so sobrang pababa. So during rainy days, pumupunta yung tubig dito, naiipon, napapansin ko yun. So siguro nagkakaroon ng moisture. Yun ang cause kung bakit nag-corrode yung dalawang spark plugs natin. But anyway, nalinis na natin, so okay na yan. Alright, so pwede na uling gamitin, pwede na tayo magbiyahe at imi-meet natin si best friend Johnny dun sa may meet up tayo tsaka kay attorney Abay. Alright, so ganun lang na paps. Kung nagustuhan nyo itong video na to, syempre dating gawin like, comment, share, and subscribe, and Papi Power.